Hello guys! Hello Taurus! Welcome dito sa aking channel, Palaran 888 Taurus. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Taurus. Love and relationship for 2025. Silipin lang natin Taurus kung ano yung message na pwede mong makuha this year. In a relationship ka pa, ka man, or single, pwede kang makaresonate dito. Kunin mo lang yung energy na resonated sa'yo. Okay, Taurus. Number 12, 6, 2, and 20. Okay, Daydreamer, Challenge Winner, Cheers, Rose Ceremony. Okay, Taurus. Nakikita ko yung first card dito. Merong mga Taurus na this year, magdi-daydream sila or mangangarap sila ng taong gusto nilang maging asawa, maging partner. Ay parang ano to, medyo bata pa to. Nasa below 20 years old. 18 to 20 or pwedeng 20 to 30 years old. Kita ko sir dito yung nangangarap ka this year. Okay? Next is the challenge winner, 6 of roses. Nakikita ko sir dito na merong Taurus. Okay? Comment down below. Mag-comment ka na. Isang Taurus ang yung pinapangarap niyang relationship, kasal, pinapangarap niyang love life, ay posibleng mangyari siya this year. Parang mararamdaman niya na tagumpay siya this year. And yung Taurus talaga sa usaping pera, or in general, isa siyang Taurus yung pinaka-swerte this year of 2025. Okay? So, dito sinasabi sa'yo na sa usaping relationship, yung plano mo, yung pangarap mo dati, yung ini-imagine mo lang na relationship, ay posibleng nasa sa'yo na. 2 of flutes, nakikita ko yung kasal, nakikita natin yung celebration, panalo ka, rose ceremony, so ganun, love life, parang ganun. And if you're single Taurus, nakikita ko na makakatagpo ka this year ng posibleng magpapatibok ng puso mo sa isang parang event, lalo na sa Valentine's Day, parang ganun, or February, parang ganun. So, sinasabi ng party, Valentine's Day, or any celebration, pwedeng makatagpo ka ng karelasyon. Okay? Or pwedeng meron ditong Taurus na mapapangasawa niya or mapapasagot niya, kung lalaki siya, yung pinapangarap niyang babae. Or kung babae ka, yung pinag-pray mo, minamanifest mo, yung dinaan mo sa prayer na lalaki, pangarap mong lalaki, posibleng makuha mo this year. Okay? Okay, first card natin is 6 of Pentacles dito sa second deck. Yung 6 of Pentacles dito, nakikita ko na hindi lang love life yung magiging parang balance sa'yo. Kasi etong taong ito na posibleng mapapangasawa mo, maliligaw sa'yo, liligawan mo, ay financially stable siya. Okay? Ibig sabihin, mataas yung posisyon niya sa trabaho or mataas yung posisyon niya sa politika, sa community, sa lugar nyo, or talagang may ibubuga siya sa usaping pera. Nakikita ko kung lalaki ka na Taurus, posible ang taong ito na papasok sa buhay mo ay hindi lang naman love yung ino-offer niya sa'yo. Full package to. Diba? Full package siya. So, money, career, financial, love life, maganda. Kung lalaki ka naman, maganda to. Okay? Kung babae ka, gwapo. Diba? So, yun. So, nakikita ko sa'yo dito. Galing na ito, no? Nakaka-excite naman, Taurus. Kasi itong 6 of Pentacles, ito na yung manifestation ng taong ito na darating sa'yo. Pwede magpapakasal sa'yo, or pwede manliligaw pa lang sa'yo, or liligawan mo lang. So, hindi lang love, kundi money din. Hindi lang pag-ibig yung dala niya sa'yo, kundi dadalhan ka din niya ng financial improvement or financial freedom. Diba? Kita ko dito pwedeng mataas yung posisyon niya sa trabaho, may sarili siyang company, or pwedeng siya yung may-ari ng pinagtatrabuhan mo. Pwedeng nasa ibang bansa ito, mataas yung sweldo nito, or pwedeng long distance ito. Okay? Parang ito ay
yung love life mo this year is para siyang magic, na parang nasa fairy tale ka. Diba? Yung parang feeling mo, ay, sa fairy tale ko lang to nakikita na ganyan ganito. But in reality, may experience mo siya. So, nakikita ko sir dito na bago to. Okay, it's a new love life. Hindi siya yung current mong love life. And nakikita ko sir dito na kailangan mong tanggapin itong pagbabagong ito. So, yung mga Taurus na pupunta ng ibang bansa or pupunta kayo ng ibang lugar, like nasa Pilipinas ka lang, pwedeng mag-relocate ka sa malayong lugar. Nakikita ko sir dito na doon sa lugar na yun na pupuntahan mo, doon ka makakatagpo ng ganitong klase ng tao. Hindi lang love yung i-offer sa'yo, kundi financial success. Para siyang milagro, diba? And kung single ka naman, babae, maraming magkakagusto sa'yo. Lalo yung lalaki, maraming magkakaroon ng paghanga sa'yo. Eto, dito to. Doon sa may mga karelasyon, live-in partner, asawa, magli-level up yung relationship yung dalawa. Diba? Yung parang, parang malamagic to. Na siguro yung mga hindi kayo magandang pagkakunawaan or hindi kayo masyadong balance. Diba? Yung parang hindi kayo compatible. But this year, nakikita ko na maayos nyo yan. Okay? Parang isang magic siya na maayos nyo yan. Magkakaroon ng balance. Magkakaroon ng stability. Okay? And Knight of Wands, Nine of Cups, yun na nga. Sinasabi na sa loob ng trabaho, sa loob ng negosyo, sa loob ng partnership, or pwedeng habang nagtatrabaho ka, doon mo makikilala yung taong ito na posibleng magpapatibok ng puso mo. Okay? And yung Seven of Cups, sinasabi niyan sa'yo na maraming choices, maraming options ka na posibleng pagpilian. So, hindi lang isa yung pwedeng tagpuan mo this year. Hindi lang isa yung mag-offer sa'yo ng love. So, maging matalino ka. And last card mo dito is Five of Cups. Yung Five of Cups na to, sinasabi na kailangan mo na piliin yung talagang best of the best. Kasi, binibigyan ka ng pagkakataon ng universe talaga na mapili kung anong gusto mo. Lalo yung mga dating nasaktan, iniwan, diba? And Five of Cups, nakikita ko sa'yo dito na may mga tao sa buhay mo dati, yung mga ex mo siguro, or mga nagustuhan mo pero iniwan ka, niloko ka. Nakikita ko sa'yo dito na manghihinayang sila this year. So parang, ikaw yung focus nila eh. Ikaw yung tinitingnan nila na, ay alam mo, ini-stalk ka nila sa social media. Ay alam mo, si Taurus, sobrang happy na niya ngayon. Ay, si Taurus, sobrang yaman niya na. Parang ganun. Sana, hindi ko siya iniwan. Parang ganun. So, dito ko share dito, maraming tao yung manghihinayang kasi sinayang ka nila. Okay? So, thank you guys for watching. Bye!